Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-bali mga babaeng para sa isa na namang reaction video, no? At ngayon pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Ariel TV. At sabi nga niya dito, nakahanda sa digmaan. Marcos tiniyak ang kahandaan ng Pilipinas laban sa Chinese military, no? Kayo, naniniwala ba kayo na handa ang ating bansa o ang Armed Forces of the Philippines, no? Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, no, diyan sa West Philippine Sea. At hindi lang po diyan sa West Philippine Sea, no, bagkus pati sa South China Sea, no, dahil syempre alam naman natin, no, na nagkakainitan din, no, mataas din ang tensyon, no, diyan po sa Taiwan. Pero syempre bago ang lahat, bago natin umpisahan ang ating talakayan ngayon, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin po notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin to, umpisahan na natin. Let's go! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas tiniyak ang kahandaan laban sa pananakop ng militar ng China, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hindi na bago para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang naging pahayag ni Chinese President Xi Jinping na pinaghahanda nito ang kanilang militar para sa anumang military conflict sa karagatan, partikular sa West Philippine Sea. Ayon sa presidente, matagal nang ginagawa ito ng China at gumagawa din sila ng sariling 10-dash line na kanilang dinidepensahan. Sabi ng punong ehekutibo sa panig ng Pilipinas, magpapatuloy din ito sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa, lalo at kinikilala ng international community na ang nasabing maritime territory ay pag-aari ng Pilipinas. Bagamat hindi naman direktang sinabi ni Xi Jinping ang paghahanda sa West Philippine Sea, subalit ito ay malinaw naman sa kanilang mga aksyon. Kaya binigyang diin ng Pangulong Marcos na magpapatuloy ang Pilipinas sa pagprotekta sa maritime territory nito sa kabila ng mas agresibong aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa biyahe ng Pangulo sa Germany, tinalakay ang isyu sa West Philippine Sea. Siniguro naman ng Germany ang kanilang suporta sa Pilipinas sa pagprotekta sa maritime domain nito. Dahil dito nangako si German Chancellor Olaf Scholz na palalakasin pa nila ang maritime cooperation sa Pilipinas, sa gitna ng kamakailang pagsalakay at pagmaniobra ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Huwebes na patuloy na makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga stakeholder sa territorial row sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo, kasunod ng bilateral na pagpupulong kay Czech President Petr Pavel sa Prague Castle noong Huwebes ng umaga. Hindi natitinag si Marcos sa kanyang paninindigan na ang posisyon ng Pilipinas sa teritorial na hanay ay nananatiling consistent, malinaw, at matatag na nakaangkla sa internasyonal na batas. Sa joint press conference kasama si Pavel, sinabi ni Marcos na ipinaalam niya sa Czech President ang sitwasyon sa West Philippine Sea, na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. We shared with President Pavel the latest development on the West Philippine Sea and South China Sea, and I understand that the Philippines' position in the South China Sea remains consistent and clear and firmly anchored in the 92 UNCLOS. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. Okay, so bakit nga ba ito pinag-uusapan, no, sa ibang bansa, itong issue ng West Philippine Sea o ng South China Sea, mga babayan? Okay, so kasi yan nga po dumadaan, no, yung mga economic na ruta po kasi, yung West Philippine Sea na yan o yung South China Sea na yan, mga babayan. Ngayon, kung mahahawakan po yan ng China, hihirap po, no, yung magiging ruta ng mga transaksyon natin, no, mula po sa mga European countries, mula sa mga Western countries, no, yung mga produkto na dumadaan po, no, diyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea, no, mahihirapan na po yan, no, lalayo na po, no, yung ruta dahil kailangan nilang iwasan yung South China Sea na yan. Bakit nga ba importante yan o mahalaga yan para sa ibang bansa? Dahil mas maiksi po yung ruta, no, mas mababa po yung magiging konsumo nila, no, sa krudo, sa gasolina ng mga barko nila, at mas mapapabilis po yung pagdating, no, ng kanilang mga produkto mula po sa European countries, mula sa mga Western countries, papunta po dito
sa ating bansa o papasok no dito sa ating Southeast Asia na region na to, no? I thank President Pavel for the Czech Republic's support as a like-minded partner in upholding peace, stability, and the rules-based international order. Well, we discussed. We discussed. Well, first of all, we have based our discussions on the fact that the Czech Republic and the Philippines share the same values when it comes to the adherence to international law, and that is something that again we find as a commonality between our two countries. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. And we are hoping that that will continue, not only at its present level, but at a higher level. Pinasalamatan din niya si Pavel para sa suporta ng Czech Republic bilang isang katuwang na kasosyo sa pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan, at ang nakabatay sa mga patakarang internasyonal na kaayusan sa hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Ang mga pahayag ng Pangulo noong Huwebes ay ang pinakabago sa serye ng mga pahayag ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea na ginawa niya sa kanyang mga pagbisita sa Germany at ngayon sa Czech Republic. Siya ay nasa Prague para sa isang 3 araw na pagbisita sa estado sa imbitasyon ng punong ministro ng Czech na si Petr Fiala. Sa gitna ng lumalalang gulo sa South China Sea, sinuportahan ng Czech Republic noong Huwebes ang Pilipinas sa pagnanais nitong tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa pinag-aagawang karagatan, dahil ang pagkagambala sa mga ruta ng kalakalan ay maaapektuhan din ng Europa. Sinabi ni Czech President Petr Pavel na ang South China Sea ay maaring malayo sa kanilang landlocked na bansa sa Central Europe, ngunit mahalaga para sa kanila na bantayan ang mga lumalalang patuloy na agawan sa teritoryo. Add that the Czech Republic has had a long-lasting tradition when it comes to defense industry. We have a lot to offer in this era, both when it comes to aviation and land equipment, and it will be the topic of future discussions, specifically what will be provided. But we also see possible cooperation in cyber security and in the use and development of high-tech or modern technologies. I believe that both the countries have a lot to offer, and there is lots of space or room for cooperation. As to South China Sea, we fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. And to us, South China Sea may seem to be far, far away, but if you take into account the percentage or share of world or global trade passes through this area, the disruption of these routes would have an adverse impact on Europe, not only in the form of shortage of goods, but also soaring prices, which is why we have to pay attention to this topic. Naupo sina Pavel at Marcos para sa bilateral na pag-uusap noong Huwebes ng umaga sa Prague Castle sa ikalawang araw ng state visit ni Marcos dito. Marami ng bansa ang handang sumuporta sa Pilipinas laban sa pang-aagaw ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea, kaya ganito na lamang kung gumawa ang China ng mga fake news laban sa Pilipinas. Maalala natin mga babayan no, na puro ganyan po ang ginagawa ngayon ng China. Doon gumawa sila ng mga propaganda nila para mabaligtad yung sitwasyon, no? O yung maipakita nila is yung kanilang panig, no? Na kung saan puro naman directed by. Di ba? Makikita natin, iba yung kanilang sinasabi, iba yung kanilang pinapakita sa kanilang mga mamamayan, no? Bagkos iba rin, no, yung ipinapakita ng Pilipinas, no, sa buong mundo. Ang ipinapakita ng Pilipinas ay yung totoong ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea.
No, samantalang yung mga balita na inilalabas ng China, no, yun yung mga balita na pumapabor at tila pawang mga propaganda lamang nila. No? Para ma-brainwash. No? Wala naman ang naniniwala sa China. On our political and economic relations, Germany has also been a strong supporter of the Philippines in our quest to keep the waters in the South China Sea open, secure, and peaceful. We both adhere to the rules-based order and seek the cooperation of all nations to abide by the principles of the United Nations Convention on the Law of the Sea, tinatawag na UNCLOS. Dahil nagkakaproblema po tayo, ay bansa na sinasabi yung ating teritoryo ay kanila pala. At ngunit sa asahan ninyo ay hindi po tayo papayag dahil maliwanag naman na ito ay bahagi ng Pilipinas. Para sa mas madaming update, Alright, so yan mga babayan, no? So kayo, ano mga opinion ninyo, mga masasabi ninyo sa balita na to mga babayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba ng mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mops sa Mops TV. Peace. I'm out.